Okay guys, back to ano na tayo ulit sa Bolo Up Part 2. So sa mga nagtatanong kung saan daw makikita ang salary task, kung nakikita nyo po itong bilog dito na free task, ito. Yan. Diyan nyo po makikita yung salary task nyo. Ayan. Natural lang po talaga na delayed po yung timer nito. Kung sinasabi natin na hindi naman tumatakbo yung oras natin, kung wala ka pong agency talaga, wala ka po talagang salary task at walang oras na imimit. Kung may agency ka na po, magpapakita itong salary task. And dito nyo na po makikita kung magkano yung i-collect nyo per day. So, dito sa salary collection, dito sa bandang baba, makikita nyo 2,002 diamonds. 2,002 diamonds yung nakikita nyo kasi tapos na yung 7 days ko na new user task na 2,500. So, nakadepende na siya sa mga trade ko or sa mga diamonds na na-collect ko, ganun. Then, dyan na siya nagbe-base yung salary task ko. So, ngayon, kung nakikita nyo, mayroon siyang salary task at lucky gift income. So, dalawa yan. Gusto ko lang i-explain na yung lucky gift income, yan po yung mga ginagawa mong na-receive mo na siguro na ibinato sa'yo, naipon mo na ibinato nila sa'yo during party live. Yan yung mga earnings na nakuha mo sa lucky gift income. And ito na mga salary task, yan yung mga i-trade mo na coins na naging diamonds na. So, 7 days income mo yan. 7 days income mo yan. So, kaya pag na-target mo ang 300,000 diamonds, ang magiging salary mo ay, basic salary mo ay 3,500 diamonds per hour. So, 2 oras yun. Magiging 7,000 na diamonds na. Ngayon, kung na-target din yung lucky gift mo na worth 15,000, yan yung diamonds na na-receive mo sa binato sa'yo na malang lucky, mga ganun. Magpapakita yung plus salary mo na 5,000 per hour. So, sa kanilang dalawa, isa lang ang pipiliin mo. Siyempre, doon sa mas mataas, ito na ngayon, sa salary collection na siya. So, pipiliin mo, basic salary ba na mas mababa or yung plus salary mo. Depende yan. Kung na-target mo yung 15,000 na lucky gift income at na-target mo rin yung 300,000 diamonds within 7 days. Every 7 days yan, magre-reset yan. Parang ibang app din. So, katulad ng ibang app din, 12 o'clock AM midnight ay magre-reset din siya ng mga task. Yan. Pag na-meet mo na within first day of the week, yung 300,000 na trade, ang magiging oras mo ay 3,500 per hour. 2 hours yan. So, magiging 7,000 diamonds. Ngayon, habang nasa party live ka naman at nakapag-ipon ka ng at least 15,000 diamonds mula sa mga binabato sa'yo, magpapakita na yung plus salary mo na 5,000 per hour. So, 10,000 per hour na yan. Pag na-target mo yung 300 na trade at na-target mo yung lucky gift mismo, ma-income mo. Ayan. Pero kung hindi mo yan na-target, hindi mo mapipili yung plus salary. Doon ka pa rin magbe-base sa basic salary. Yun ang i-collect mo. Pero pag na-target mo, pwede kang mamili sa kanilang dalawa. Syempre, ang pipiliin natin ang plus salary kasi mas malaki. Yun po ang ibig kong sabihin. Ngayon, mapunta naman tayo dun sa tinatanong nila tungkol sa saan ba mahanap ang salary task. Dalawa po yung pwede nating pindutin para makita yung salary task. Ito yung free task sa baba na bilog na parang ticket, yan. Okay, mapupunta tayo agad sa salary task. Or yung 100% salary task dito, ito galaw-galawin ko ha, yan. Yan yung accurate talaga na nagbibilang ng tama. Itong nasa baba, pag pinindot mo, malamang delayed talaga yung oras. At delayed din yung oras mo kung nagbaback screen ka. So kung gusto mong continue ang oras mo, stay ka lang sa screen mo at sa upuan mo. Ngayon, kung hindi pa rin gumagalaw at problema pa rin na hindi gumagalaw yung oras mo, tingnan mo itong percentage dito. Itong ginagalaw ko, yan, tingnan mo yan, umiikot yan from 1% to 100%. Ibig sabihin, pag natapos mo na yung 60 minutes, magiging 100% yan. Magre-reset ulit yan into 1% or 0% pag i-hit mo na naman ang another 60 minutes. Okay? So, gets. Ganun po ang pagtingin natin kung accurate ba ang pagtakbo ng oras natin sa salary task. So, sana'y natulungan ko kayo.